gabing ito sa pagtindig at sa pakikisama sa nangyayari sa ating bansa. Mahalaga ho na bawat Pilipino ay tumatayo, nagsasalita, dahil ang kinabukasan ho natin, hindi na ho siguro ang henerasyon ko, pero yung mga anak at apo ninyo ay napakahalagang paglaban natin ang kanilang kinabukasan. Wala ho ito sa leader. Nasa sa atin ho dahil tayo ang nagbigay ng mandato sa lahat ng nahalal. At yung lahat na nahalal, hindi makapagsalita dahil lahat sa kanila nagbenepisyo. Ang hindi lamang nagbebenepisyo, tayong mga Pilipino. Kaya napakalaki ho ng pasasalamat namin, lalo na ng mga organizers, na kayo ay pumunta dito, na tayo'y nagkita-kita, at tayo ay naihiyain natin ang ating kalooban. Alam ba ho nyo na ang utang ng Pilipinas ay 18.5 trillion na? At ang bawat Pilipino ay may utang na 164,000. Yan ang mga buntis na hindi pa nanganganak, may utang na ang inyong anak. At ang bawat pamilyang Pilipino ay may utang na 674,750. Ang laki ho, no? Pero ang pagbabayad ng VAT, tayo rin ho yun. Tama ho? Pag tayo ay bumili, may VAT. Pag tayo ay nagbayad ng elektrisidad, may VAT. Pag tayo ay online, gusto na rin nilang ilagyan ng VAT. Ba't ganon? Ba't ganon? Okay? Ba't ganon, sabi ni Sir? Tama ho yun. Kaya kailangan ang gobyerno ay maging responsable at accountable sa taong bayan. Ngayon, sana ho, pagdating sa 2028, maghalal tayo ng bagong muka. Yung kayang ipaglaban tayo, yung hindi magnanakaw, at hindi magkukubli sa responsibilidad nila na magkaroon ng maayos na flood control dito sa ating bayan. So, hindi na ho ako magpapakahaba. Labanan po natin ang korupsyon. Pasukin ang Malacanang! Huwag naman yun, sir. Baka lahat tayo mahuli, no? Sa bagay, hindi nila kaya ilagay lahat ng taong ito sa kulungan, no? No? So, patuloy po nating paglaban. Alam ko po na napakahirap. Alam ko po na marami na sa kasamahan namin ang nakulong. Pero ngayong gabi, sabi ko kay Cathy, sige na nga, magsasalita ako. Ayokong umakyat sa entablado dahil hindi naman ho ako politika at hindi naman ako tumatakbo. Pero kung ang rason sa pag-akyat ko sa entablado ay dahil sa pagmamahal ng ating bansa, aakyat po ako. Dahil yan na rin po ang sinusukli ko sa inyong pagpunta dito, sa inyong pagtayo, at sa inyong pagbigkas ng unang yung gustong sabihin sa ating gobyerno. Wag naman ang sugod, no? Sa July 27 ho, magkakaroon ng State of the Nation Address. Panglima! Naalala nyo ang sinabi niya, mahiya naman kayo! Isang taon na ho, hindi ho nahihiya ang ating nahalal. So, ano ang ating mensahe? Mahiya kayo! Mahiya kayo! Mahiya kayo! Marami pong salamat sa inyong lahat at mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat, Professor Malu Diquia! At ngayon naman ay ating pakinggan ang ating... Hindi nyo ako kilala. Tulad nyo.
Di ko rin kayo kilala. Bakit? Eh, hindi naman tayo anak ng politiko eh. Ang dalawang tatay ko Bakit dalawa? ang nagbabayad ng utang ng Pilipinas. Mayaman ka pa. Ang isang tatay ko, pangalan niya, Carlito Urubia. Ang isang tatay ko, pangalan niya, Bibig! Dante Aldabe. Sila ang nagbabayad ng utang natin. Bakit? Kasi ang dalawang tatay ko ay OFW. Kaya palakpakan natin ang lahat ng overseas Filipino worker na dahil sa kanila, buhay pa rin tayo! Susugod pa! Kung napanood nyo ang video ni Ma'am Corazon sa interview niya kay Atty. Guanzon, sa kanya galing yun. Marcos Sr., nagkautang na tayo ng malaki. Mula noon hanggang ngayon, recently lang, nabayaran na pala natin yun. At OFW ang trumabaho nun. Pero bakit kung ituring natin ang mga OFW, ultimo mga kamag-anak natin, parang sila pang nagmamakaawang pansinin natin sila? Rinirepresenta ko ang maliliit na negosyante sa Pilipinas. At lagi ko rin kausap ang mga OFW may negosyo na rin sa ibang bansa. Ganong kahuhusay at kalulupit ang mga kamag-anak nating pumusta ng buhay at lungkot pumunta sa ibang bayan. Kaya hindi tayo nawawalan ng pera. 4 na dekada nang nakalipas, wala na tayong ibang naimbento kung paano tayo kikita kung hindi gawing OFW ang bawat isa. Tuwing tutungtong ang mga OFW sa bansa natin, ako'y nagmamakaawa sa atin. Dapat dyan sa airport pa lang binubuhat na. Tama. Sesermonan ko kayong lahat. Sigurado ko lahat tayo may kamag-anak na OFW. Pero ang kakabal ng mukha nyo, hindi nyo binabati ng happy birthday, eh may utang naman kayo. Happy birthday! Galit na rin sila. Pero hindi sila makapunta dito, hindi mabigyan ng tsansa. Pasasalamat na lang sa UPI na ako na hindi nilang may kilala nakatungtog dito para makapagsalita. Magagaling tayong mga Pilipino. Sobra-sobra. Pero kung maliitin tayo ng mga nakaupo, parang nagmamakaawa tayo. Sa 2K buwan-buwan, kaya namin kitain yan. Ang bigay nyo sa amin, dignidad at moral. Kaya namin kumita ng pera. Gamitin nyo lang sa maayos. Hindi yung wala na kayong ibang naisip. Kung hindi, ayuda na naman. Meron akong ideya. Ano yun? Hindi natin tatanggalin ng ayuda. Sige! Pero babalik rin natin. Ano? Lahat ng putragis na nakaupo sa gobyerno, Patayin! kayo tumambay! Kayo bibigyan namin ng pera! Kami magpapatakbo ng bansang Pilipinas! Sunugin! Kamamatay lang ng pangalawang tatay ko last month. Siya ang tatay ng misis ko. Ang dalawang kapatid ng misis ko, nagtatrabaho pa rin sa Dubai. Ang isa sa Canada. Biglang umuwi dito kasi biglang namatay ang tatay nila. Biglang namasahe, ang laki ng gastos, saglit lang sila dito. May requirement pa pala na kailangan dumaan ka sa OWA. May asikasuhin kang papel.